Narito na ang programang Kasangganang Sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugis sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Kinakalkal na ngayon ng Department of Foreign Affairs kung paano nakakuha ng 3 Philippine passport si dating Duterte spokesperson Harry Roque. Ang sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahapon ay kanya pong ipinapaalam na o pinapabusisi sa Department of Foreign Affairs kung paano nagkaroon ng 3 passport si Harry Roque. Una na nakatanggap ng mga ulat si Remulla na may hawak na 3 pasaporte si Roque sa gitna ng kahilingan niya sa Angeles City Regional Trial Court na makansela ang Philippine passport nito. Ang nasabing korte ang may hawak ng mga kasong human trafficking laban kay Roque kaugnay sa illegal na Philippine Offshore Gaming Corporation. Anya, ipapahalukay niya kasi sila ay may petisyon para sa kanselasyon ng kanyang passport at ito ay fugitive from the law. Ayon po kay Remulla, payag pa ni Remulla, ito ay pinahayag ni Remulla habang siya ay nasa NAIA Terminal 3 para sa inspeksyon ng border control sa improvements sa mga immigration check-in counters para sa mas mabilis na proseso ng mga biyahero. Sa isa pang balita, inaresto ng immigration operatives ang dating Congressman Arnie Trives ng Negros Oriental. Ang balita ay isinampapawid o naka YouTube sa pamagitan ng kanyang anak na si Axel. Ang sabi naman ni Attorney Ferdy Topacio, ang abogado ni dating Congressman Trives, si Trives daw ay naaresto bandang alas 8 o alas 9 ng gabi at ngayon ay nasa kustodiya ng Ministry of Interior ng Timor-Leste. Si Trives ay dinadawit sa pagpaslang sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel Digamo. Umalis si Trives noong March 2023 at doon naglagi at humingi siya ng political asylum sa Timor-Leste. Ngunit hindi pa man na-aproban ng kanyang application for political asylum ay nahuli na ng immigration officials si Trives kahapon ng gabi. Bagamat sinasabing ipagpapalibang muli ang eleksyon sa barangay at SK sa darating na Disyembre, kung COMELEC o Commission on Election naman ang tatanungin, ito ay tuloy. Ipapatupad muli ng Commission on Election ang mga pagbabago na ginamit sa May 12 midterm elections sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na buwan ng Disyembre. Sinabi ito ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa panayam ng mga media kahapon. Kabilang sa mga inobasyong ito ay ang maagang pagboto sa mall at mga prioridad na lugar ng botohan para sa mga mahihinang sektor. Idinagdag ng poll body official na tinitingnan din nila ang paggamit ng automated counting machines sa ilang bahagi ng ating bansa. At ang COMELEC ay naghahanda na para sa nalalapit na halalan ng barangay at sangguniang kabataan sa darating na buwan ng Disyembre. Sa isa pang balita, tumama sa Quezon, NCR at Rizal provinces ang lindol na may 5.1 magnitude kahapon na bandang alas 12:15. Ang lindol ay may 6 na kilometrong lalim ayon sa Philippine Volcanologists.
Ang nasabing lindol ay nagdulot din ng konting panic sa mga residente sa Metro Manila. Yun din ang dahilan kung bakit naantala o natigil ang operasyon pansamantala ng MRT at LRT train. Patay ang dalawang sakay ng motorsiklo habang bumulagta din ang isa pang lalaki na nadamay lang matapos tambangan ng dalawang di kilalang salarin sa Zamboanga City nitong nakaraang Lunes. Sa ulat ng Zamboanga City Police, ilang oras matapos ang insidente, natukoy ang mga biktima na target sa ambush na sina Michael Cubili Perez at kanyang angkas na si John Kyle Manlupig. Nagtamo rin ng mga tama ng bala ang isang motorista na si Alcan Omar na nagkataong napadaan lang sa kung saan naganap ang ambush. Sa ulat, magkaangkas sa motorsiklo sina Perez at Manlupig galing sa isang bilyaran nang paputukan ng dalawang lalaking nakaabang sa kanila sa gilid ng Governor Alvarez Street sa naturang lungsod. Sa isa pang balita, umabot na sa 1,000 ang mga nahuling violators sa muling pag-implement ng no contact apprehension policy ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay Attorney Armando Artes, ang chairman ng MMDA, ang pag-implement muli ay wala nang sabi na dire-diretso na ito. All systems go na ito. Matapos ang 3 taon ng pagkaroon ng TRO. Ang mga pasaway ay binalaan ni Artes na mananatiling tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa mga erring drivers. Samantala, binuntutan at itinaboy ng dalawang barko ng China o ng Chinese Coast Guard ang MV Kapitan Felix Oka na sakay ang mga sibilyang Pilipino sa West Philippine Sea kahapon ng umaga. Ang Chinese Coast Guard vessel na may bound number 3306 ay mayroon lamang 3 nautical miles ang layo mula sa atin ito ship, habang ang Chinese Coast Guard 21549 ay 5 nautical miles ang layo. Namatahan sila sa layong 45 nautical miles sa baybay ng El Nido, Palawan. Nagpadala ng radio challenge ang CCG na nagsabing pumasok ang mission vessel sa jurisdiksyon ng China, subalit nagpatuloy lamang ang Kapitan George de la Cruz o ang kapitan ng barko para makarating sa Pag-asa Island. Ang BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard ang escort ng barko ng atin ito. Noong Lunes, sinimulan ng atin ito Civil Society Coalition ang kanilang misyon sa WPS, sa Sea Concert for Solidarity and Peace.